Maraming napabilib noong inilabas ng isa sa mga Japanese car automaker na Suzuki dito sa bansa ang kanilang tinaguriang best off-roader car na Suzuki Jimny. Lalo na sa makabagong pag-update nito ay mas lalo pang kinabiliban ng marami sa pagkakaroon ng mas moderno na features, mas pinalawak na capacity at improved na reliability ng brand. Kaya naman karamihan sa mga hindi dati mahihilig mag-adventure ngayon ay interesado na sa pagkakaroon ng modelong ito. Kaya naman ng Toyota Motor ay nagkaroon din ng idea para gumawa ng kanilang sariling pambatong off-roader na sinasabing magiging malakas na kompetensya ng Suzuki Jimny. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Ano nga ba kaya ang magiging lamang ng modelong ito at mas magugustuhan mo dito? Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Lumilitaw ngayon na nais ng Japanese car automaker na Toyota Motors na palawakin ang legacy ng Land Cruiser na may mas maliit na modelo na tinatawag ngayong Toyota Mini Land Cruiser o kilala sa tawag na FJ Cruiser dito sa bansa. Maglilimang taon na rin simula nang itigil ang produksyon ng modelo ng isang maalamat na hari ng off-roader na FJ Cruiser. Kaya naman sa pagkakaroon ng panibagong update nito ngayon ay siguradong matutuwa ang marami hindi lamang sa pagkakaroon nito ng modernong features kundi sa bagong presyo nito na mas magiging mababa na raw sa dati. Ito ay kumpirmadong ilalabas sa December sa mismong taong ito. Yan ay kinumpirma ng Best Car Magazine sa Japan at ang concept ng bagong modelo ay isang mahusay at futuristic na klase ngayon. Mas matipid na rin sa krudo at mas praktikal na klase ngayon. Ang bagong Mini Land Cruiser ay hinaluan din ng hybrid capability power sa engine, kaya ang resulta ay talagang mas fuel efficient. Meron itong box type na hugis na kung saan makikitaan ng kwadradong pormahan. Naroon pa rin naman ang iconic na disenyo nito mula noong namamayagpag pa ito sa bansa at hindi pa rin nawawala ang dating presensya ng isang FJ Cruiser sa bagong modelong ito. Ang mga bagong ilaw nito na may kasamang high and low beam, mga clearance light at daytime running light ay mga naka-fully compact LED type na klase. Talagang napaka-moderno na nga ng isang ito kahit sa panlabas na estilo pa lang ang pagbabasehan. Meron din itong facelifted, bagong na-reform na disenyo sa harapan nito na powerful garnish sa front bumper. Kasama ang front grille radiator, mga front fender arc garnish at quarter fairings. May malalapad na matte black finish sa bawat side-to-side profile nito. At sa rear portion, isang simple na may kasamang mga naka-rectangular shape na mga combination lamp system. At isang gulong para sa karagdagang estilo at upang maipabatid na rin ang kahandaan nito sa anumang klase ng kondisyon ng kalsada na dadaanan. Maporma at brusko, yan ang isa sa tatak ng FJ Cruiser mula pa man noon na hindi daw aalisin sa panibagong modelo ngayon. Kaya naman mananatili pa ring hari daw ng off-roader ang isang ito. Yan ang sinisiguro ng brand. Dahil maging ang karamihan sa mga ilalagay na mga mekanismo, suspension, frame at chassis ay hango pa rin sa dating modelo nito. Yun nga lang ay mas mag-i-improve pa ito kumpara sa dati. Na kung saan panigurado ang karamihan ay hindi na maghahanap pa ng aftermarket accessories o additional na mabibili sa aftermarket. Dahil karamihan sa mga nais at naiisip mo pa lang na ipadagdag ay halos narito na sa bagong modelo ng FJ Cruiser. Gaya ng isang malaking sukat ng gulong nito na mula pa man sa dati ay talagang nakadisenyo na para dumaan sa anumang kondisyon ng kalsada, pati lupain, mababato, matutubig at mabubundok. Meron itong sintaas na dating ground clearance size na kahit pa maidaan sa malulubak at mababato ay hindi sasayad ang under chassis at anumang gamit sa ibaba. Kahit sa tubig ay napaka-reliable ng modelong ito. Ang bagong on-frame construction ng bagong FJ at isang mataas na ground clearance nito ay magbibigay daan dito para mapuntahan ang masusukal at hindi kayang puntahan na lugar ng mga tao at ng maliliit na sasakyan. Pagdating naman sa interior, ang modernong gamit ay makikita mo kaagad dito, kabilang ang bagong design ng mga seats na may hanggang sa 5 pasahero ang kakasya. Ilalagay dito ang matitibay na materyales gaya ng leather seat cover, mga electronic foldable seats at adjustable pa na klase. Isang magandang manubela na may multifunctional, accessible at futuristic pa.
gaya ng iba pang mga modelo ng brand na ginawa ngayon at nilabas na sa Pilipinas. Hindi rin mawawala sa modelong ito ang mga driving mode system na siyang magbibigay ng advanced na performance nito kung saan mo man ito naising gamitin para mas mapanatili ang kagandahan ng performance sa loob at labas ng kalsada. Well, kung pag-uusapan naman ng makina, base na rin sa Best Car Magazine, ito ay lalagyan ng 2.7 liter gasoline engine na may kasamang turbocharging at electronic power. Nang sa ganun, ang dating modelo na inaayawan din ng ilan dahil sa pagiging malakas nito kumonsumo ng fuel ay mas magiging matipid na rin ngayon. Sa pagkakaroon ng bagong makina nito na inilahad ng teaser concept nito na isang compact crossover EV na ngayon. Na ang ibig sabihin, may isang powertrain ito na hindi lang gumagamit ng fuel ay gumagamit din ng electric power. Yan na kasi ang karamihan na nauuso sa ngayon para mas maging mababa hindi lamang ang konsumo nito sa fuel kundi pati na rin ang polusyon na nagagawa nito. Bukod pa dyan, mas nabuboost din ito ang internal power, mas lumalakas at mas bumibilis at inilalabas ang dati ng malakas nito. At ang ilan pa sa mga pangunahing gamit na makikita mo sa loob nitong modelo ay ang magagandang klase ng audio sound system na ilalagay din dito. Gaya ng entertainment, mga communication, possible ring ilagay dito. Kasi nga naman, moderno na ang features nito kaya hindi dapat mawala ang mga bagay na to. Magkakaroon din ito ng Bluetooth connectivity gaya ng sa dati. Merong wireless charging system, malaking TV screen monitor at isang TFT design na instrument cluster meter panel gauge. Kasi ang TFT design ng instrument meter panel ay bagay na bagay sa pagkakaroon ng driving mode system na kinakailangan din talaga nito. Kaya kailangan ang combination meter ay high upgrade na rin talaga. Bukod pa dyan mga kaibigan, syempre kung ikukumpara sa dating FJ Cruiser model, ang pagiging komportable at pagkakaroon ng convenient features ay mas mag-i-improve din ngayon sa bagong modelong ito. At bilang na ang mga pangkaligtasan at pangsiguridad na sigurado ring ilalagay sa bagong modelo. Unang-una na nga dyan ang mga seatbelt. Maraming airbags, malakas ang brake force at suportado ng anti-lock braking system. Kasamang electronic brake distributor at brake assist pa. Magkakaroon din ito ng Toyota Drive Safety Features o tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System, na kung saan iniiwasan ng sistemang ito ang anumang aksidente, pagkamatay dahil lang sa pagkabangga o pagkawala ng kontrol ng sasakyan na minsan ay hindi mapipigilan. Sa advanced na safety features na ito ay pinapanatili ang kapanatagan at pagiging confident ng kahit na sinong magmamaneho nito sa pamamagitan ng automatic na paghinto sa mga pedestrian lane at sa traffic light, sa mga sasakyang biglang sumisingit at nag-overtaking sa kalsada at sa mga biglaang tumatawid sa mga alanganing lugar. Ang sistemang ito ay talagang maaasahan mo sa mga bagay na yan, na sinusuporta naman ng basic safety features gaya na lamang ng mga airbags nito at seatbelt, engine check warning, mga front and side impact beams, crash sensor at marami pang iba. At ang braking system ay susuportahan ng anti-lock braking system, electronic brake distributor at brake assist na makatutulong naman sa mas ligtas na paggamit ng brake procedure. Siyempre, hindi rin mawawala sa modelong ito ang traction control system kung saan mas the best gabitin sa malulubak o matutubig madudulas na kalsada. May maintain ng traksyon o control ng sasakyan upang nang sa ganun ay hindi ma-out of control o bigla na lang magpagulong-gulong sa mga ganong kondisyon. Meron din itong hill start assist para naman sa mga akyating lugar o matatarik na kalsada. Magkakaroon din ito ng dynamic radar cruise control system o tinatawag na DRRC. Gumagana ang features na ito sa tulong ng dalawang kamera na nakalagay sa harap at likod nito para makadetect ng ibang sasakyan sa likod at sa harap o kaya sa gilid yung mga biglang sumisingit, nag-overtake at humihinto na lang kaagad sa harapan. At tulong ng malakas na sensor na nagagaling dito ay siguradong safe na rin ang pagmamaneho kahit pa hindi ka masyadong alerto. Sinamahan pa ito ng adaptive high beam kasama ang panoramic view monitor o 360 camera, multi-terrain monitor, kaya mas compact na pati ang mga safety and security features nito kahit maidaan sa malulubak.
Bukod pa dyan, pagdating naman sa security features, meron itong central locking, anti-theft alarm at anti-theft device system na may kasama na ring engine immobilizer system. Kaya hindi rin basta-basta mapapagana ang ignition switch nito kahit gamitan ng anumang electronic procedure. Ang kabuang sukat ng modelong ito ay inaasahan din na mas malaki kumpara sa Corolla Cross, ngunit posible ring mas maliit sa Toyota RAV4 kung saan ibinigay din ang initial estimate ng magiging kabuang sukat nito sa Best Car Magazine na humigit kumulang sa 4,500mm o 177.2 inch sa kabuang haba nito. Meron din itong magiging estimated na lapad na 1,830mm o 72.1 inches at 1,850mm o tumbas ng 72.8 inches naman sa taas. Ang wheelbase size nito ay may 2,750mm at tumbas ng 108.3 inches. At ang iba pang mga bagay na magkakaroon dito, syempre hindi mawawala dyan ang rear cross traffic alert, pre-collision warning, lane change assist at marami pang mga safety features na paniguradong ilalagay sa bagong FJ Cruiser 2025 model. Well, ang pinakahihintay na tanong dyan ng marami, kung magkano nga ba ang magiging presyo nito kung sakali man. Batay na rin sa ilang impormasyon na kalap natin, ay mas magiging mura daw ito sa dati na may estimated price na $20,000 hanggang sa $30,000 o katumbas yan sa Philippine peso ng 1,168,000 pesos hanggang sa 1,752,000 pesos. Yan ay teaser pa lamang mga kaibigan na magbibigay sa atin ng inspirasyon para magkaroon tayo ng magandang espekulasyon at makapag-ipon na rin sa mas maagang panahon. So kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwede naman pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka na mag-ibigin po mag-like, subscribe button pag na-notification bell para naman update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment sa baba kung may mga tanong ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment, kaibigan mo pa ng sagutin. Masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!